Balikan po natin si Director John Rex Laudianco ng COMELEC tungkol sa assessment ng nationwide demo ng mga automated counting machines at ang issue tungkol sa flying voters. Director Laudianco, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at kay Yusek March, magandang tanghali po sa lahat ng ating taga-subaybay. Nagsimula na po itong roadshow caravan para sa mga gagamiting automated vote counting machines. Saang mga lugar po isinagawa ang unang demonstration nitong mga ACMs? Sa lahat po ng munisipyo o bayan at lahat po ng lungsod at distrito po ng ating bansa ay ginawa po kahapon ang ating automated counting machine roadshow demonstrations. Maliban na nga lang po sa ilang lugar dito po sa ating Bicol at sa ilang po sa Visayas dahil sila po ay nakaranas ng pagkabaha. Pero sa lahat po ng panig po ng Pilipinas ay isinagawa ng sabay-sabay. Simula po kahapon ang ating ACM roadshows at yung ilan nga po ay naitampok pa namin dito sa COMELEC sa pamamagitan ng Zoom kung saan makikita po natin gaya po dito sa Manila High School ay sabay-sabay pong iginawa ang ating roadshow demonstrations. Director, ano po ang initial assessment ng COMELEC sa kick-off ng roadshow caravan ng COMELEC? Lalo na po yung demonstration ng mga makinang gagamitin sa susunod na eleksyon. Nakakatuwa po ang impression, Yusek March, ng ating mga kababayan na nakasupok dahil sila po, ang sinasabi po nila, madali, transparent, nakikita po nila mismo yung balota nila, walang pagdududa na pinasa at binilang ang kanilang boto. At higit pa po dito, natuwa po sila dahil dun sa malaking screen ng makina, nakita po mismo nila sa kanilang sarili yung kanilang balota, yung kanilang boto at nasiguro nila wala na pong pag-aalinlangan na talagang ang kanilang boto ay nabilang po ng tama. Ano po ang detalye, sir, dito sa isang nag-malfunction daw na ACM during the demonstration dyan sa Mindanao? At ano po ang mga naging hakbang para po maayos po ito? Dahil nga po ang layunin po ng COMELEC ay parang i-simulate na rin po ang kaganapan sa lahat ng nagagawin sa halalan, inaasahan din po namin na talaga po merong magmamalfunction. Kaya nga po dito sa Mindanao na hindi po bumukas yung screen. Ang kagandahan po dito, handa ang COMELEC, meron po kaming contingency machine na agad po naming pinalitan yung makina at natuloy po yung ating ACM demonstrations. At handin po yung training natin ng mga technical people po na kung saan yung mga technician agad-agad titignan nila, ida-diagnose sila yung makina. Kung kayang kumpunihin on-site, gagawin po ito. Kung matatagalan pa at magdudulot ng delay, palitan na po kagad ng contingency machine. Director, hingi na din po kami ng update sa delivery ng mga automated counting machines. On time po ba ang arrival ng mga ito at ilan sa kabuuan ang bilang ng mga ACMs ang gagamitin sa eleksyon? Yusek Nina, March at Ma'am Nina, nakakatuwa po dahil po supposedly matatapos po sana ang delivery ng 110,620 ACMs ito pang Disyembre. Ngunit nung November 27 nga po ay na-deliver na 1 month ahead sa aming milestones na deliver na ng Miro yung 110,620 ACMs at meron pa pong sobra dahil ang tinitignan po natin dito kailangan pumasa sa hardware acceptance test, kailangan pumasa sa laboratory test ang lahat ng makina na yan. Ang suma total po na gagamitin natin sa halalan ay umaabot po ng 104,600. Yung natitira pong kalabisan dyan ay gagamitin natin na contingency machine na katulad nga po nung nabanggit natin kanina, kapag ka nagkaroon man kaunting aberya, palitan kagad natin ng bagong makina. Director, masusundan na pa po ba ang mga trial at demonstration ng mga ACMs? At paano po natin sinisiguro ninyo dyan sa COMELEC na walang magiging aberya sa araw ng halalan sa mga makinang ito? Kasama na po ito, bukod pa po doon sa pagsisimula ng aming demonstration noong July pa, ito pong nationwide roadshow ay isa lamang sa mga gagawin ng COMELEC para masiguro magiging maayos ang halalan. Kung makikita nyo po, dito pa lamang sinisimulate na po namin yung kondisyon mismo doon sa mga lugar kung saan po tayo magsasagawa ng halalan. Tinitignan din po namin mismo yung paggalaw at pagkilos ng ating mga kababayan,
Mahihirapan ba sila? Hahaba ba yung pila? Nagta-time and motion studies din po kami nang sa ganun ma-improve po natin yan na ang suma total po ay mas magandang voting experience. Inihahanda rin po natin ang ating contingency machines at sa tulong po ng Commission on Higher Education ay nagtitraining po kami ng sapat na bilang po ng technicians na ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. In fact po, kada paaralan, kada voting center ay meron kaming technician. Bukod po dito, kung dati po ang lahat ng makina na magkakaroon ng aberya ay kailangan dalhin pa sa warehouse ng COMELEC sa Laguna, hindi na po namin gagawin ngayon. Magtatatag po ang COMELEC ng 110 technical and repair hubs. Practically po, covered na yung 82 lalawigan natin, kasama pa po yung ibang isla. Nang sa gayon, yung makina nagka-aberya, pinalitan ng contingency machine, ay gagawin kagad at magkaroon muli ng spare na contingency machine in case meron pa pong magkaroon ng breakdown. Sinisiguro rin po natin, meron pa po tayong gagawin na tinatawag natin na field test na nagawa nga po natin nakaraang linggo. Meron pa rin po tayong gagawin na mock elections. Malapit na po ito sa katapusan ng Disyembre, kung saan sa tulong po ng aktual na mga miyembro ng electoral boards at pihiling po tayo ng partisipasyon ng totoong mga botante, ay makita rin po natin ang general conduct ng automated elections sa iba't ibang panig na lugar. Sir, sa ibang usapin naman po, may bagong paraan ang mga flying voters na ginagamit ang barangay resident certificate para ilipat ang kanilang voters registration sa ibang lugar. Ano po ang natuklasan ng COMELEC tungkol dito? Yusek March, Ma'am Nina, ito nga po ang natuklasan ng COMELEC na meron po mga ilang lugar na kung saan yung ating mga kababayan na hindi makapagpakita ng government-issued IDs, ayon sa regulasyon, ayon sa batas, gumamit po ng barangay certification bilang proof of identification. Ito po ang nakitang butas ng ilang may mga masamang balaking kung saan nag-issue po ng barangay certification, dumating sa punto na lumobo po ang bilang ng mga applicants doon sa mga partikular na lugar. Katulad po sa isang bahagi ng Cagayan de Oro City, nakasalukuyan na pong merong nakafile na petition for disqualification doon mismo sa barangay chairperson na nag-issue ng ganyang karaming barangay certification at kandidato po bilang miyembro ng House of Representatives. Binuo na rin po ng COMELEC ang isang special task force para tutukan ang mga bagay na ito, kung saan lahat po ng reports manggagaling sa ating mga kababayan nang galing mismo sa tauhan ng COMELEC na yung biglaan at unusual na paglobo, at kung makikita namin ang naging dahilan ay barangay certification, tahasan pong iniimbestigahan ng COMELEC ang bagay nito. Maari po itong magdulot dalawang bagay po. Either yung disqualification po nung ating nagdulot ng ganyan pag-i-issue ng barangay certification, at hindi po dyan nagtatapos yan. Maaari po kami magsampa ng isang kasong kriminal o yung tinatawag na election offense, kung saan po sa paglabag ng Republic Act 8189 may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Inaaral na rin po ng COMELEC kung paano po matatanggal sa listahan yung mga hindi kwalipikado at gumamit po ng mga hindi autorisadong mga barangay certification. Sa batas po natin kasi maaari po magkaroon ng petition for exclusion, ngunit sa korte nga po ito magagawa. Hayaan nyo po at i-update po namin kayo dun sa iba pang lugar na iniimbestigahan ng COMELEC na pareho pong sitwasyon ng kagaya sa Cagayan de Oro. Sir, may tanong po dito mula kay Luisa Erispe ng PTV. Kumusta na po ang investigasyon ng COMELEC sa mga nag-mass transfer dyan sa Makati? Nakakasuhan na ba ang barangay official na nag-issue ng barangay certificates? Gaya po doon sa nabanggit natin na kaso dyan sa Cagayan de Oro, inaasahan din po natin na kapag nakahalakap na po ng sapat na ebidensya yung ating special task force, ay makikita rin po natin na susulong ang isang kaso patungkol sa petition for disqualification. Ikalawa, yung maaring pagsasampa ng kasong kriminal, yung election offense. Ganito po ang nakikita naming sitwasyon doon sa mga lugar, nakakikitaan din namin ng kaparehong scheme na ginawa po ng ating mga barangay chairperson na umabuso. Hayaan din po ninyo at i-update po namin kayo dahil kasalukuyan pong pinagpapatuloy ang investigasyon sa bagay na ito. Sir, may isa pang follow-up question si Luisa Erispe ng PTV. Ilang barangay officials na ang nakasuhan ng COMELEC dahil sa mass transfer?
Sa ngayon po, ang formal po na nasampahan ng petition for disqualification ay isa pa lamang. Pero hindi po nangangahulugan dito na titigil ang COMELEC dahil gaya nga po na napag-usapan namin, meron po tayong tinitignan dito po sa NCR, meron din po tayong tinitignan dyan sa Hilagang Luzon, meron din po sa Mindanao at meron din po dyan sa Visayas. Hindi po titigil ang COMELEC dahil po talagang isinagawa ang Special Task Force para tutukan ang mga bagay na ito, sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang lahat na nagkasala at gawin ang lahat ng paraan para matanggal po yung mga hindi kwalipikadong botante na nagkaroon ng application at nag-grant yung application bilang registered voter sa mga lugar na yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Maraming salamat po.